Chapter 16. Akala ko talaga itutuloy na ni Gabriel. Pero bigla na naman siyang nag-alangan at napakamot naman sa ulo. Sigurado ka talaga, kasi malakas ang kutob ko na aawayin mo ako, eh. Ngayon pa nga lang parang sasakmalin mo na ako, amused na depensa niya. Napansin niya pala ang masamang tingin na ipinukol ko sa kanya. Mas lalo akong magagalit kapag hindi mo sinagot ang tinatanong ko. Pinandilatan ko siya. Ano, sasagutin mo ba or hindi? Kapag mga babae nga naman. Napailing pa siya bago nagpatuloy sa pagsasalita. What I mean is, hindi lahat ng babaeng dumaan sa mga kamay ko noon ay na-penetrate ko. Kasi yung iba, nakita pa lang, hinimatay na. Yung iba naman, sa foreplay pa lang, ubos na ang lakas bago pa man ang intercourse. Ang iba naman, sadyang hindi ko gusto. Tama na talaga. Pulang-pula ang mukha na itinaas ko ang aking mga kamay para patigilan na siya sa pagsasalita. Parang sasabog ang dibdib ko dahil sa selos. Hindi ko pala kayang marinig. Sobrang lala pala talaga ng pagiging babaero mo. Parang maliyak na tinalikuran ko si Gabriel at saka nagmamadaling pumasok sa loob ng kubo. I know na nagmukha akong tanga sa inakto ko. Na ako itong nagpumilit na magkwento siya. At saka isa pa, parte naman ng nakaraan niya ang mga iyon at wala pa ako sa buhay niya ng mga sandaling iyon. Pero sobrang sakit pa rin palang isipin na bago ako, marami ng babaeng pinaligaya ang asawa ko. Sabi na nga ba, kaya ayaw kong ikwento sa'yo ang tungkol doon. Pero pinilit mo pa rin ako. Narinig ko ang boses ni Gabriel. Sumunod pala siya dito sa kwarto ko. Pero nanatili akong nakatayo sa gilid ng bintana at nakatanaw sa karagatan. Ayokong humarap sa kanya kasi baka makita niya na iniyakan ko ang mga nalaman ko. Sorry na. Sige na, awayin mo na lang ako kung iyon ang makakagan sa feelings mo. Saktan mo ako hanggat gusto mo. Hindi naman talaga nakakatuwa ang pagiging babaero ko noon. I wasn't even proud of it. Agad kong pinunasan ang mga luha ko at mabilis na humarap sa kanya. Hindi ko lang kasi ma-imagine na bukod sakin, may mga hinalikan at sinamba ka pang babae. Though, alam ko naman na wala na akong pakialam doon kasi hindi mo naman kami pinagsabay at wala pa ako sa buhay mo nang gawin mo yun. He smiled at me handsomely, someone's jealous. Hindi ako umimik at nanatiling nakasimangot. Naramdaman ko na lang na hinapit niya ako sa baywang. Huwag ka nang magselos. Sayo naman na ako ngayon, sayong sayo. At sa kanya ako kinabig at masuyong hinalikan sa buhok. Kahit hindi man kita maalala, makakaasa ka na hindi na ako titingin pa sa ibang babae, babe. Hindi ko na rin kaya. Kasi ikaw lang, sapat na. Hindi pa rin ako kumibo. Ngunit may ngiti na sa aking mga labi nang yumapos ako sa aking asawa. Sapat na ang init ng pagmamahal niya para mapanatag ang loob ko. Magpahinga ka muna sa loob. Ako na ang pupunta sa poso para magigib, wika ni Gabriel at saka masuyong hinaplos ang aking pisngi. Medyo namumutla ka kasi. Are you okay? Napagod ka ba sa paglalakad natin? Muntik ko nang isagot sa asawa ko na normal lang ito sa buntis na tulad ko. Na para bang haggard palagi. May ganitong cases daw talaga sabi ng OB-GYN ko. Lalo kapag sa mga unang buwan. Though, may ibang babae naman na mas nagiging blooming daw kapag nagbubuntis. Hindi. I mean, hindi naman ako napagod. At saka okay lang ako. Kulang lang talaga siguro ako sa tulog. Lumamlam ang mga mata ni Gabriel nang panasan niya ang pawi sa aking mukha gamit ang kamay niya. Sorry kung ilang araw na kitang pinupuyat. Bawi ka na lang mamayang gabi, okay? Tila naglalambing na niyakap niya ako at saka hinalikan sa buhok. Titingnan ko rin kung may makukuha akong mangga dun sa dinadaanan natin papuntang poso. Promise, ikukuha kita kahit anuman ang mangyari. Para bumalik ang sigla mo. Mangga. Kinunutan ko siya ng noo nang tumangala ako sa kanya. Paano mo naman nasabi na sisigla uli ako kapag nakakain ako ng mangga? Nakakapagtaka talaga kasi hindi naman niya alam na pinaglilihian ko iyon. Napansin ko lang na paborito mo yun. Palagi kang ang dinadalhan ni Luigi kapag nanggagaling siya sa poso. Tinaasan niya ako ng 2 kilay habang may kakaibang ngiti sa mga labi niya. Kung hindi lang imposible na malaman niya ang ipinagbubuntis ko dahil sigurado naman ako na hindi iyon sasabihin ni Sir Luigi sa asawa ko, maghahinala na ako na may alam si Gabriel. Sayang nga lang at walang strawberry jam dito. But don't worry, ginawan ko na yun ng paraan.
Sorry kung na-delay lang. Ha? Anong paraan? Basta, he just kissed my forehead. Anytime soon, matitikman mo na uli ang paborito mong hilaw na mangga na may strawberry jam. Paano? Pupunta tayo ng bayan, hinalikan na ako ni Gabriel kaya hindi na natuloy ang mga tanong ko. Malalaman mo rin. Kinindata niya ako ng makahulugan bago niya ako inakbayan at iginiya papasok sa loob ng kubo. Pero bago pa man kami makarating sa kwarto ko ay napatili ako dahil bigla na lang niya akong binuhat bagaman at ramdam ko pa rin ang pag-iingat niya sa akin na baka mahulog ako. Though, alam ko namang imposible iyon dahil sa lakas ba naman ng mga braso niya, para nga lang akong tela na nakasampay sa mga braso niya. Gabriel, ano ba? Ibaba mo nga ako at baka mahulog ako, saway ko uli sa kanya dahil nag-alala pa rin ako na baka bumagsak nga ako at mapaano pa ang aming munting anghel na nasa sinapupunan ko. Gabriel, please, hindi kita hahayaan na mahulog sa sahig. Dahil sakin ka lang pwedeng mahulog. At nagawa pa talagang magbiro ng loko. Dahil malapit lang naman ang silid ko kaya hindi na uli nakapagprotesta at hinayaan ko na lang ang aking asawa sa trip niya. Tutal, kinikilig din naman ako. Nakangiti pa nga ako nang ipulupot ko sa batok niya ang mga kamay ko. Hanggang sa naramdaman ko na lang ang likod ko na lumapat sa medyo matigas na higaan. There, pwede nang magpahinga ang baby ko. At huwag ka nang mag-insist na sumama sakin sa pag-iigib dahil hindi kita papayagan kahit magpakyut ka pa sakin. Talaga, biro ko at sa kakagatlabi na inilapit ko ang aking mukha sa mukha niya na bahagyang nakadukwang sa akin. Kahit eye kiss kita, ilang sandaling pinakatitigan ako ni Gabriel. Nagpalipat-lipat ang kanyang tingin sa mga mata at mga labi ko. Huling-huli ko ang pagtaas-baba ng Adam's apple niya habang titig na titig sa akin ng basain ko ng dila ang mga labi ko. Akala ko talaga madadala na siya sa pang-aakit ko. But Gabriel just bit his lower lip and winked at me. Sorry, my wife. Yes, you're irresistible. Pero sa ngayon, mas importante na magpahinga ka muna. Maghapon na tayong nasa labas. Humalukip-kap ako. Ano pa nga ba ang magagawa ko kundi ang may one dito? Basta sure na kabisado muna ang papunta sa puso, ha? Baka maligaw ka. Napangiwi ang asawa ko. Babe naman masyado mo akong bunny baby. Ikaw kaya, natatawang sagot ko. Naaliw ako sa reaksyon niya. Sige na, umalis ka na para makabalik ka ng maaga. Kahit huwag mo nang damihan ang pag-igib. May tubig pa naman sa kusina. Iyong sa banyo na lang ang igiban mo. Gusto ko man siyang samahan but Gabriel was right. Mas kailangan kong magpahinga kahit wala naman talaga siyang ideya pa sa tunay na kalagayan ko. Okay, ngumiti siya sa akin at saka muling dumukwang. Babalik agad ako, basta may dala na akong mangga pagbalik ko. Kahit huwag na, Gabriel. Baka hindi mo kayang akyatin ang puno. At saka padilim na, delikado at baka mahulog ka pa. Kayang-kaya ko yun. Ako pa ba? At nagyabang pa talaga ang asawa ko nang itaas niya ang mga braso at ipinangalandakan sa harap ko ang mga muscle niya. Ngingiti-ngiti na lang na napailing ako. Sige na nga, bahala ka na sa gustong gawin mo. Basta mag-ingat ka, okay? Para sa'yo, aniya at saka ako mabilis na hinalikan sa mga labi ko. Hinalikan sa mga labi ko. I love you, bulong ko sa kanya. Kahit alam ko naman ang magiging reaksyon niya at hindi naman talaga ako nag-e-expect ng "I love you" mula sa aking asawa, nasaktan pa rin ako dahil sa blankong emosyon na gumuhit sa mukha niya nang marinig niya ang sinabi ko. Bumuka ang bibig ni Gabriel at akmang sisigot pero agad kong pinigilan. At baka lalo lang akong masaktan kapag inamin niya mismo sa akin na hindi pa niya kayang sabihin ang mga katagang iyon dahil hindi pa naman niya totally naalala ako. Sinusubukan niya pa lang, idlip lang ako kaya pakisara na lang ang pinto. Tila alanganin na ngumiti ako sa kanya dahil ayokong ipakita sa kanya ang pagkadismaya ko. Tumango lang ang aking asawa. Ngumiti lang siya nang muli niya akong gawaran ng halik bago naglakad papunta sa pinto. Ngunit nakakailang hakbang pa lang si Gabriel nang tumunog ang cellphone ko. Dala niya ito nang sumugod siya rito. Napahinto sa akmang pag-angat ng kanyang paa ang aking asawa at halos sabay kaming napatingin sa nag-iingay kong cellphone. Nakapatong iyon sa ibabaw ng maliit na cabinet. Ako na, Gabriel. Maagap kong pidgel sa kanya nang lumapit siya sa cellphone at akmang kukunin yun para siguro labot sa akin. Ang sarap na kasi ng higa ko kaya ayaw niya siguro na tumayo pa ako.
Ngunit hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong kinabahan sa pag-ring na iyon ng cellphone ko. Na para bang may mali o kaya ay may masamang mangyayari. At nang mapatingin ako sa screen at nakita ko ang pangalan na lumabas mula roon ay saka ko lang napatunayan ang pinagmumulan ng masamang kutob ko. Gayunman ay pinilit ko pa rin ang kumilos ng normal para hindi liyon mahalata ng asawa ko. "Who's calling?" he asked at saka sinulyapan ang cellphone na hawak ko. Tumigil naman na sa pagriring pero tumunog naman ang notification ringtone na nagpapalam sa akin na may natanggap akong message. Pakiramdam ko ay tinakasan ng kulay ang buong mukha ko nang mabasa iyon. Hindi ko lang alam kung napansin ba liyon ni Gabriel dahil nakayuko naman ako. At buti na lang din na nakaisip aga ako rigpalusot. Si Sir Luigi, but what does he want? Bakit ikaw ang tinatawagan niya at hindi ako? Saka lang ako dahan-dahan na nagangat ng mukha nang mahimigan ko siya ng pagdududa. What if sapian na naman siya ng selos at bigla na lang niyang kunin sa akin ang cellphone ko? Huwag mo nang iintindihin yun. Kinukumusta niya lang tayo. At saka nangungulit kung okay na ba talaga tayo at kung naalala mo na ba ako. Excited na raw kasi siyang maging ninong. Kulang na lang ay mapapikit ako sa labis na pasasalamat dahil sa wakas ay napaniwala ko na rin ang aking asawa at umalis na nga siya. Hinintay ko lang na makalabas si Gabriel at isinara nga niya ang pinto. Sinilip ko pa siya sa mula sa bintana at hinatid ng tanaw. Nang mawala siya sa paningin ko at masigurong hindi na talaga siya babalik pa para kulitin ako, saka lang ako umalis sa bintana at bumalik ang kabang naramdaman ko. Sa halip na matulog at magpahinga, inubos ko ang aking oras sa pagtitig lamang sa screen ng cellphone ko. Hindi ko kasi alam kung magka-callback ako or what. Hindi ko rin alam kung tama ba na hintayin kung tumawag uli ang caller. Hindi kasi ako makapaniwala na nagawa pa nila akong kontaken sa kabila ng pagtatago ko sa kanila. Paano nila ako natawagan kung limitado lang ang binibigyan ko ng number na gamit ko? Kapag kwan ay napaigtad ako nang bigla na lang mag-ring uli ang cellphone ko. Nabitiwan ko yun at bumagsak sa sahig dahil sa labis na pagkagulat. Hindi ko sana sasagutin dahil sa takot. Pero kung ganito na alam na nila ang kasalukuyang cellphone number ko, hindi malabong alam na rin nila itong lokasyon ko. At anytime ay pwede nila akong puntahan dito. Pero hindi ko papayagan na pati sina Lolo Magno at Lola Iska ay madamay at malagay pa sa alanganin. Lalo at ang tagal na pinaniwala nilang mag-asawa ang papa at kuya ko na wala ako ngayon dito sa poder nila. Mas lalong ayoko na idamay din nila si Gabriel. Nanginginig pa ang kamay ko nang sagutin ko ang tawag. "Hello po, Papa Arabella." Malakas na sigaw niya na agad pumutol sa pagsasalita ko. "Walang hiyakang bata ka. Bakit hindi ka tumupad sa usapan? Ang sabi sakin noon ng lolo ng asawa mo, bibigyan niya ako ng 1 bilyon kapalit ng kalayaan mo. Tumupad ako sa usapan namin kaya nga kahit alam ko na kung nasaan ka, hinahayaan lang kita. But it's been months, Arabella. Ni singkong dulang, wala pa akong nahahawakan mula sa pangako na iyon ng lolo mo. Kaya pasensyahan na tayo. Kailangan mo nang umuwi at magpakasal sa kumpadre ko bago pa man bumagsak ang negosyo natin. Para akong tinakluban ng langit sa mga tinura ni Papa. He's a drug lord, yes. Pero hindi siya sinungaling at mas lalong hindi niya ugali ang manakatlang. Talagang gagawin niya kung ano ang sinabi niya. Kaya nga ako tumakas dahil alam ko naman na totoong ipapakasal niya ako sa kumpadre niya at sa kanya lalasunin kapag naikasal na kami para mabiyuda agad ako at mamanahin ko lahat ng kayamanan ng kaibigan niya. Ganoon kay Tim ang budi ng aking ama, gayon din ang kuya ko. Pareho sila na walang pakialam sa iba, kahit kaduguman o hindi, basta kumita lang sila ng pera. Gayunman ay mahal na mahal ko pa rin sila. Kaya nga hindi ko magawang isuplong sila sa mga pulis kahit sigurado naman na absuelto ako kahit paanak niya ako dahil kaya ko namang patunayan na kahit minsan ay hindi ako naging involved sa maruming negosyo ng armang pamilya. Ngunit ang higit na nagpagulat sa akin ay ang tungkol sa 1 bilyon na binabanggit ni Papa. Nausapan daw nila noon ni Lolo Eman, Leon Dinaya ang perang sinasabi ni Gabriel. Kaya nasabi niya noon na neperahan ko lang ang pamilya nila at sinasamantala ang kabaitan sa akin noon ng lolo niya. Iyon din kaya ang binabanggit sa akin ni Lolo Eman bago siya mamatay na wala na raw akong dapat na ipag-alala pa pagdating sa ing pamilya dahil siya na raw ang bahala.
Na nakakasiguro raw siya hindi na ako gagambulin pa nila papa at kuya. Hindi naman talaga ako interesado sa yaman na iyon. Pero curious lang o kung saan iyon napunta. Kung totoo man ang sinasabi ni papa na hindi pa siya nababayaran ni Lolo Eman, nasaan na pala ang perang Ann? Na kay Gabriel kaya at iyon ang patunay na sinasabi niya noon na isa talaga akong gold digger. Arabella, napapitlag ako sa biglang pagsigaw ng malakas ni Papa. Mabuti na lang at nailayo ko agad sa tainga ako ang cellphone. I know na kapag ganoon na ang tono niya, kaunting-kaunti na lang at masasagad na ang pasensya niya. Ibigay mo sakin ang 1 bilyong ipinagako ng Lolo Eman mo. Dahil kung hindi susunugan ko ang bahay niyo, I'm sure na kayang-kaya iyong gawin ni Papa sa dami ng alipors niya pati rito sa Maynila. Pero marami rin namang bantay ang mansyon nila Gabriel. Protektado pa iyon ng mga alarm. Siguradong mahuhuli na sa labas pa lang ng gate ang sino mang magtatangka. O baka naman gusto mo na unahin namin ang asawa mo. Naikuyong ko ang mahigpit ang aking mga kamay. Napatiimbagang ako dahil parang ibang tao pa rin ako kung ituring ng sariling anak ko. Ang sakit isipin na kaya lang niya ako inalagaan at pinoprotektahan noon dahil sa pansariling interes niya. Do it and you'll know, Papa. Mas lalong hindi nyo na ako makikita pa kapag pinakialaman mo si Gabriel, mariing banta ko rin sa kanya. At kung kaharap ko lang siya ngayon, siguradong nakipagtagisan na naman ako ng tingin sa kanya. Hindi ba talaga pwedeng kahit ngayon lang, mahalin nyo naman ako? Hayaan mo naman ako na sumaya, Papa. Bakit ba ganyan kayo sakin? Anong klaseng ama kayo? Anak nyo ba talaga ako? Sunod-sunod at madamdamin na sabi ko sa aking ama. Hanggat maaari ayaw ko sana na pagsalitaan ng masakit si Papa sa kabila ng mga pagtrato niya sa akin at kung paano niya paikutin ang mga taong nakapaligid sa kanya. Pero sumusobra na siya. O baka naman dahil ang totoo, hanggang ngayon, hindi nyo pa rin napapatawad si Mama at gusto nyo siyang patuloy din na parusaha sa pamamagitan ko. Mabilis akong nagpunas ng mga luha na hindi ko agad napansin. Ilang sandaling katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Kahit kilala ko naman si Papa na matigas at hindi ganoon kadaling amuin, umasa pa rin ako na maaantig siya sa mga sinabi ko. Stop that drama, Arabella. Just give me that ******** money. Galit na sigaw ni Papa sa kabilang linya. O umuwi ka rito at magpakasal kay Don Facundo. Or else. Kinabahan ako nang bitinin niya ang mga sariling salita. I know my father. Alam ko na kapag ganun na ang tono niya, may sasabihin siyang kasunod na siguradong hindi magugustuhan ng sino mang kausap niya. We will force you. Pa, ano ho ang ibig niyong sabihin? I'm sorry. Hiha sa halip ay sagot ng aking ama, kasunod ng pagkamatay ng tawag niya. Hindi pa man napoproseso ng isip ko ang mga sinabi ni Papa nang makarinig ako ng kalusko sa labas ng silid. Ramdam ko ang kaba na biglang lumukab sa sistema ko. Saka lang ako dali-daling lambas nang maalala ko ang aking asawa. Gabriel, para lang mapahinto ng imbes na mukha ng aking asawa ang sasalubong sa akin sa sala ay mukha ng kapatid ko na ilang taon ko ring pinagtaguan tulad ni Papa. Kuya Iris, ano ang ginagawa mo rito? Hello, Ara. Tiimbagang na tumingin siya sa akin. Oras na para umuwi ka na. Huwag mo subukang ubusin ang pasensya ni Papa and you know him. Kuya Iris, please. Napaatras ako pabalik sa pinto nang humakbang ang kapatid ko palapit sa akin. Alam ko naman na hindi niya ako kayang saktan. Ngunit mas hindi niya kayang suwayin si Papa. At kung ano man ang inutos nito sa kanya ay siguradong susundin niya kahit ano man ang mangyari. Kuya, please. Ayoko nang bumalik sa atin, umiiyak na pagmamakaawa ko. Okay then. Mabilis na tumanggo si Kuya Iris habang may naglalaro na makahulugang ngiti sa mga labi niya. You can stay here as long as you want. Pero kapag pinili mo ang manatili rito, sisiguraduhin ko na hinding-hindi mo na makikita pa ang asawa mo. Nanlaki ang mga mata ko na luhaan, ano ang gagawin mo kay Gabriel, Kuya Iris? Ano ang gagawin mo? Pagalit pero kabadong sigaw ko. Saka ko lang napagtanto na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakabalik mula sa pag-iigib ang asawa ko. Dapat kasi kanina pa siya nandito. Boss! Pinutol ng isa sa mga tauhan ni Kuya Iris na pumasok sa tarangkahan ang pag-uusap naming dalawa. Wala pa ring malay ang lalaking nahulog sa punong mangga. Ano ang gusto mong gawin namin sa kanya? Gabriel, nanigas ako sa narinig.
Sigurado ako na ang aking asawa ang tinutukoy nila. Ngunit walang salita ang lumabas sa bibig ko dahil sa nerbiyos. Isama niyo na, si Tita Ilona na ang baalang gumising sa kanya, nakangising wika ni Kuya Aris, sabay lingon sa akin. Bakit mo ginagawa sa akin ito, Kuya Aris? I'm your sister, umiiyak na sambat ko sa aking kapatid habang lulan kami ng private chopper pauwi ng Bacolod. Isa ito sa mga property ng aming pamilya na kailanman ay hindi ko ipinagmamalaki. Dahil alam ko na galing sa masama. Pero kahit kailan, never kong naramdaman na itinuring mo ako ng ganon. Para nyo lang akong ari-arian ni Papa, na iniingatan nyo dahil may pakinabang. Hindi mo mararanasan ang lahat ng ito kung marunong ka lang sumunod kay Papa, Bella. Malamig ang mga mata na nilingan ako ng aking kapatid. Look at me. Wala siyang hiniling na hindi ko sinunod kaya masarap ang buhay ko. Masarap. Nang uuyam ang tono ko. Kaya pala iniwanan ka noon ni Ate Fresca dahil nalaman niya na miyembro ka ng sindikato. That's why I killed her. Umawang ang aking bibig. Alam ko naman na marami siyang ginagawang illegal. Ngunit hindi ko akalain na kayang pumatay ng kuya ko at ang babae pa na alam kong minahal niya ng totoo. In fact, ikakasal na nga sana sila noon kung hindi lang natuklasan ni Ate Fresca ang katotohanan sa aming pamilya. Hindi ko naman iyon masabi sa kanya noon dahil bata pa lang ako at takot pa rin sa pamilya ko. Ang sama-sama mo talaga, Kuya Aris. Manang-mana ka kay Papa. Lalo lang akong napaiyak nang suntukin ko siya sa dibdib. Kaya kung ako sa'yo, hiwalayan mo na ang Gabriel na iyon kung ayaw mong matulad din siya noon kay Fresca. Kay Don Facundo ka nakatadhana at hindi sa katulad niya. Saka lang ako napatigil sa pagsuntok kay Kuya Aris nang maalala ang aking asawa. Saan niyo dinala si Gabriel? At ano ang ginawa niyo sa kanya? Ang totoo niyan, simula nang umalis kami ng Unisan, paulit-ulit ko na iyong itinanong sa kapatid ko. Paulit-ulit nga rin akong nagmakaawa sa kanya. Ngunit hindi niya ako sinasagot. Lalo tuloy akong nag-alala kay Gabriel sa nalaman ko na ginawa ni Kuya Aris sa ex-girlfriend niya. Kuya, please, don't hurt my husband. Ibalik niyo na lang siya sa Laguna. Promise, hindi na uli ako tatakas. Nginisihan lang ako ni Kuya Aris, I'm sorry, little sis. Pero hindi na ako magdedesisyon yan kundi si Tita Ilona. Magkasama na sila ngayon ng ex-fiancé niya. Narinig ko na kanina na si Tita Ilona nga raw ang kumuha kay Gabriel. Ngunit hindi ako naniniwala, dahil sa hinaba-haba ng panahon na hindi siya nagpakita sa amin, bakit ngayon pa? May mukha pa talaga siyang ihaharap kay Gabriel pagkatapos ng mga ginawa niya noon. Ang alin, layong niloko at ninakawan niya ang asawa mo. Puno ng sarkasmo ang mukha na umiling si Kuya Aris. Wala kang alam, Bella. Anong naputol ang pagtatanong ko kay Kuya Aris nang tumunog ang cellphone niya at nakita ko sa screen yun ang pangalan ni Papa. Yes, Pa, we're almost there. Pakisabi kay Don Facundo na kasama ko na si Bella. Pwede na siyang pumunta sa bahay at isama na niya si Judge Rowe. Nanlaki ang aking mga mata sa narinig, ano ang gagawin ni Don Facundo sa bahay, Kuya Aris? At bakit may kasama siyang Jogde? Singgal ko sa aking kapatid nang ibaba niya ang tawag ng aming ama. Ngayon pa lang kinakabahan na ako sa kung anumang masamang binabalak nila sa akin. Ano ba ang kasalanan ko at kailangan kong magdusa ng ganito sa kamay ng mga taong dapat ay siyang nagpoprotekta sa akin? Mama, nagmistulang ulan na tuloy-tuloy sa pagpatak ang aking mga luha nang maalala ko ang aking ina. Kung nabubuhay lang siya, kahit gaano pa niya kamahal sina Papa at Kuya, sigurado ako na ipagtatanggol niya ako at hindi niya hahayaan na mangyari sa akin ang lahat ng ito. Ikakasal ka kay Don Facundo pagdating natin sa bahay. Kaya kung ako sa'yo, kalimutan mo na ang Gabriel na yon. That's not true. Umiiyak na sigaw ko kay Kuya Aris. Kung kaya ko lang siyang saktan, kanina ko pa binunot ang baril na nakasukbit sa tagiliran ng isa sa mga tauhan niya na nasa unahan namin. Kaso hindi, kahit gaano pa sila kasama ni Papa at kahit ganito nila ako kung ituring, hindi ko pa rin sila kayang ipahamak. FYI, matagal na akong kasal kay Gabriel kaya nga asawa ko na siya, Alam namin, kahit si Don Facundo, ngumisi si Kuya Aris. Pero hindi yun problema, dahil sa yaman niya, kayang-kaya niya iyong gawan ng paraan. Mas mayaman si Gabriel.
At sa oras na bumalik ang alaala niya sakin at nalaman niya ang ginawa niyo, siguradong babawiin niya ako at mananagot kayong lahat. Mayaman nga, bobo naman. Kaya nga nagawa iyon ni Tita Ilona sa kanya, di ba? Sinundan niya iyon ng malakas na tawa bago niya sinenyasan ang kanyang 2 tauhan na hawakan ako dahil palapag na ang chopper na sinasakyan namin. Hindi ko inaasahan ang pagtakip nila ng paryo sa ilong ko. May nalanghap akong parang kakaiba hanggang sa naramdaman ko na lang na unti-unti na akong nawawalan ng malay. Napabalikwas ako nang bangon ng mapanaginipan ko ang aking asawa. Ngunit kasabay niyo ng pagsapo ko sa aking ulo nang makaramdam ako ng kirot sa bandang likuran. Napangiwi ako at nagtaka nang malamang nakabandage pala ang ulo ko. What happened? Naguguluhan na inilibot ko ang aking paningin sa paligid. Nandito ako sa loob ng marangyang silid pero hindi familiar sa akin. Paano ako nakarating dito? Sa pagkakatanda ko, nagigib ako ng tubig sa poso. Pero bago umuwi, umakyat muna ako sa punong mangga para mamitas ng hilaw na bunga na ipapasalubong ko sana kay Arabella. Ngunit bigla akong nahulog nang mapaapak ako sa marupok na sanga. Bumagsak ako sa lupa at tumama ang ulo ko sa maliit na bato. Naramdaman ko na parang umikot ang paligid. At bago pa man ako tuluyang mawala ng malay ay may natano akong 2 lalaki na papalapit sa pwesto ko. Hindi ko na sila namukan dahil bumagsak na nga ang talukap ng mga mata ko. Napapikit ako nang muli akong makaramdam ng pagkirot sa ulo ko dahil pinilit kong alalahanin ang mukha ng mga lalaking iyon. Sa pagpilit ko sa aking memorya, hindi ko inaasahan na mawawala na naman ako ng malay. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nawalan ng animo. Nagising na lang ako na nasa ibang lugar na naman. Kanina lang ay nasa marangyang silid ako. Pero nang ilibot ko uli ang aking paningin, nandito naman ako sa isang opisina na pamilyar din sa akin. Nakaharap ako sa mesa kung saan ay nakatayo ang kaibigan kong mayor na si Owen. Nakangiti siya habang nagsasalita at kaharap ang isang babae na nakasuot ng simpleng white dress. Umawang ang aking bibig nang makilala ko ang aking asawa na si Arabella. She was smiling. Bakas sa kanyang mukha ang sobrang saya habang may hawak na singsing. God, she's so beautiful. Ito ba ang sinasabi niya na civil wedding daw namin na hindi ko matindaan? Pero ang hindi ko inaasahan ay nang makita ko ang aking sarili nakaharap si Arabella habang isinusuot ko ang sa daliri niya ang singsing. Kitang-kita ko rin sa aking mukha kung gaano ako kasaya habang sinasabi ko kay Arabella ang vows ko. I promise to be your honest, faithful, and loving husband for the rest of my days. Tuldok-tuldok. I love you so much, my baby girl. Hindi ko alam kung bakit iyon lang ang malinaw sa pandinig ko kahit nasa harapan lang naman ako. At kung bakit nakikita ko ang aking sarili. Patay na ba ako? At kaluluwa na lang? O panaginip lang ang lahat ng ito? I pronounce you, husband and wife. Narinig ko na sabi ni Owen at nanunudyong bumaling sa amin ni Arabella bago pa man matapos ang ceremony. And you may now kiss the bride. And then we kissed. Dama ko ang aking mga mata sa sarili ko. Walang bakas na napilitan lang akong magpakasal kay Arabella dahil sa amnesia ko. There's happiness in my eyes. Kitang-kita ko iyon mula rito sa kinatatayuan ko ngayon. Nagsusumigaw ng tunay na pagmamahal ang mga mata ko, ganun din kay Arabella. So, totoo nga ang sinabi niya sa akin na hindi niya sinamantala ang pagkakaroon ko ng amnesia kaya naging asawa ko siya. Dahil sa nakikita ko ngayon, totoo at pareho kaming nagmamahal sa isa't isa habang ikinakasal. Arabella, my wife, my wife. Nasa po ko ang aking noo nang isa-isang pumasok sa isip ko ang mga eksena na nangyari noon sa unisan habang may amnesia ako. Mula sa matiyagang pag-aalaga sa akin ni Arabella, sa panliligaw at pagpo-propose ko sa kanya hanggang sa umuwi kami ng Laguna at ikinasal. Halos lahat din ng masasayang sandali namin bilang mag-asawa sa loob ng 1 taon ay malinaw ko na ring naalala. Hanggang sa masira iyon nang masangkot kami ni Phoebe sa isang mild accident na naging rason para bumalik lahat ng memories ko sa past na nakalimutan ko noon, kapalit naman ng pagkalimot ko sa aking asawa. Namilipit ako sa kirot na naman sa ulo ko hanggang sa mapabalikwas ako ng bangon. At pagmulat ko ay nandito na uli ako sa marangyang silid na nakita ko kanina nang una akong magising. Halo maubusan ako ng hininga nang maalala ko na ang lahat.
Parang sinusuntok ang dibdib ko nang maalala ko rin kung paano ko tretuhin ang aking asawa sa mga nakalipas na linggo. Arabella, I'm sorry, baby, humagulal ako sa labis na pagsisisi nang biglang bumukas ang pinto at iniluwan yun ang imahe na hindi ko inaasahang makikita kong muli pagkalipas ng maraming taon. Ilona, nanlalaki ang mga mata na napababa ako sa kama habang tumutulo ang aking mga luha habang iniisip ko ang aking asawa. Hindi ko alam ang mararamdaman ko nang dahan-dahan akong humakbang palapit sa unang babaeng minahal ko. Unang nang ibabaw ang galit sa puso ko. Ngunit nang tumigil ako sa kanyang harapan, hindi ko alam kung bakit kahit ang tingnan siya ng masama ay hindi ko magawa. Hello, Gabriel. Ramdam ko ang pagdidilim ng aking mukha nang sa wakas ay tuluyan ng naproseso ng isip ko kung sino ba talaga ang babaeng nakatayo ngayon sa harapan ko. Gusto kong magalit sa kanya at ay sambat lahat ng mga ginawa niya sa akin. I want to hurt her like what she did to me before. Ngunit mas nanag sa akin ang sinabi sa noon ni Arabella. Na kapag ginawa ko liyon, patutunayan ko lang na hanggang ngayon ay mahal ko pa rin si Ilona dahil hindi pa rin ako nakakapag-move on. Hello, Gabriel. Unti-unting lumapit sa akin ang ex ko. At habang pinagmamasdan ko siya, hindi ko inalis ang aking tingin sa kanya. Kinapa ko sa aking sarili, lalo na sa puso ko, ang tunay na nararamdaman ko ngayon na nagkaharap na uli kaming dalawa. At habang ginagawa ko iyon, saka ko lang napatunayan na wala na akong ibang nararamdaman maliban sa pagkaawa. Sa tansya ko ay mas damable pa ang edad niya bis na rin sa hitsura niya ngayon. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang kaguluhan, ang pagsisisi. Ramdam ko ang bigat na dinadala niya kahit hindi ko naman alam kung ano iyon. At nang maalala ko ang dahilan kung bakit kami magkasama uli ngayon, saka lang ako nakaramdam ng puot sa ex-fiancé ko. Bakit mo ako dinala rito, Ilona? Where's Arabella? Ano ang ginawa niyo sa asawa ko? Sunod-sunod na tanong ko habang bakas ang galit sa aking tinig. She's safe. No worries, my dear Gabriel. Ngumisi lang siya sa akin at hindi alintana ang pagbabante sa aking mga mata. She's safe with Don Facundo. Dahil siguradong sa mga oras na ito ay kasal na sa matandang iyon ang asawa mo. Nanlaki ang aking mga mata. Ngayon na naalala ko na nang lubos si Arabella, binayo ng matinding takot at pag-aalala ang loob ng dibdib ko. Parang nilukob ng galit ang buong pagkatao ko at bigla ko nalang hinablat ang braso ni Ilona. What do you mean? Ano ang ginawa niyo sa asawa ko? Tandang padamdam panipik. Echo yata sa buong silid ko ang aking boses dahil sa sobrang lakas ng sigaw ko sa kanya. Alam na alam ni Ilona kung paano ako magalit. Lalo na kapag mahal ko sa buhay ang involved. Kaya nga siya nagtago ng mahabang panahon pagkatapos ng mga ginawa niya sa akin noon. Gabriel, ano ba? Nasasaktan ako. Bitiwan mo nga ako. Pumiksi siya at sinubukang bawiin ang kanyang braso na mahigpit kong hawak. Ngunit hindi ko siya hinayaan. Sa halip ay lalo lang bumaon ang kamay ko sa balat niya. Kailanman ay hindi ako nananakit ng walang dahilan, lalo na kung babae. Pero ito lang ang tanging paraan para mahanap at mailigtas ko ang aking asawa. Wala akong pakialam kung sino man ang masaktan ako, nasaan nga ang asawa ko, tumajinting na sigaw ko uli kay Ilona. Halos lamunin ko na siya ng aking tingin. Sa oras na may ginawa kayong masama kay Arabella, papatayin ko kayong lahat. Kasama ka na wala ng kulay ang mukha ng ex-fiancé ko dahil sa takot. Marahil ay nakita niya sa mga mata ko na hindi ako nagbibiro. Na sa oras nalaman ko na may nangyaring masama kay Arabella at may kinalaman siya ang uunahin ko. Kay kinuha siya ng kapatid niyang si Iris, Gabriel. Sa utos na rin ng Papa Mia, sa wakas ay pag-aamin din ni Ilona. Nanginginig sa takot kahit ang boses niya. But it's too late. Dahil sigurado ako na sa mga oras na ro ay kasal na sila ni Don Facundo. Baka wala na rin siya sa Bacolod. Sa kanya ikinwento sa akin ang buong katotohanan tungkol sa Don Facundo na iyon. At ngayon ko lang naintindihan ang lahat. Kung bakit tumakas at nagtago si Arabella sa kanyang pamilya. Kung bakit siya binigyan noon ng malaking halaga ni Lolo Eman. Gusto pala lolo ko na bayaran ang pamilya ng asawa ko para ibigay ang kanyang lay-on. At kung hindi ko lang sana hinarang ang perang iyon at nigay na lang, hindi sana malalagay ngayon sa panganib ang buhay ng ing asawa. Sick.
Parang gusto kong kastiguhin ang aking sarili sa mga kagaghan ngayon na naalala ko na lahat ng sakit at pahirap na ibinigay ko kay Abelia nitong mga nakaraan. Arabella baby, para akong enlalambat na napabitaw ako sa mahigpit na pagkakahawak ko sa aso ng ex-fiancé ko. Ust forget her, Gabriel. Sa akin ka na lang sumama uli. Ako naman ang hinawakan ni Ilona na may pagsusumamo sa mga matae. Magugulo lang ang buhay mo, or worst, mapapahamak ka pa pag hinabol mo siya. Hindi basta-basta na tao ang pamilya namin, o na ang Don Facundo na iyon. He's more than an evil. Kahit sino ay yan niyang paikutan, masunod lang ang gusto niya. And for your formation, bata pa lang ay gusto na niyang maging asawa si Arabella. Kung hindi pa nga kumilos ang kuya at papa ng asawa mo sa ultimatum na ibinigay niya, siguradong mas takot pa rito ang inabot mo, lalo na ni Arabella. Biglang tumigas muli ang aking anyo sa tinura ni Ilona. Muling bumaon sa balat niya ang aking kamay nang hawakan ko siya sa braso. Wala akong pake kung anong klaseng halimaw pa ang Don Facundo na leon o kahit ang pamilya niyo, Ilona. Just tell me where she is. At tigilan mo na ang pag-asam na makukuha mo pa uli ako. Dahil sa oras na niloko mo ako noon, binura mo na rin ang pagmamahal ko sa'yo. I love my wife. Siya na lang ngayon ang mahalaga sa puso ko. She's nothing compared to me, Gabriel. Kung ako nga, hindi kita naipaglaban noon, siya pa kaya? Mapait na sagot ni Ilona. Hindi totoong hindi kita minahal, Gabriel. Napilitan lang ako noon na nakawan ka dahil iyon ang misyon ko sa organisasyon namin. At kapag bumalik pa ako sa piling mo, papatayin nila tayo pareho. I smirked. I don't believe you. And besides, masyado nang huli ang lahat para mag-explain ka pa, Ilona. Matagal na kitang nakalimutan at si Arabella na ngayon ang mahal ko. Unfortunately, mauulit lang din ang kapalaran natin noon, Gabriel. Dahil wala namang ipinagkaiba sa akin ang pamangkin kong yun. Bilang mga babae, wala kaming ibang silbi kundi ang maging instrumento para mas umunlad pa ang iligal na negosyo ng pamilya namin. Kaya nga kami binansagan ng mga social climber, Ang pinagkaiba lang, ako, tinanggap ko ang kapalaran kong iyon at ikaw ang naging biktima ko. Unlike her na naging matapang siya para kalabanan kami. Malas lang dahil hindi mo kasing bait ang Don Facundo na iyon at malabong palalayain siya kahit anuman ang mangyari. Aminado ako na kinilabutan ako sa labis na pag-alala para sa aking asawa. Ngayon pa lang, parang gusto ko nang durugan sa mga kamay ko ang Don Facundo na iyon, pati na ang pamilya ni Arabella. Ngunit hindi ko yun ipinahalata sa kaharap ko. Hindi mo pa ako lubos na kilala, Ilona. Alam mo lang kung paano ako magalit pero hindi mo alam ang kaya kong gawin kapag may sinaktan sa mga mahal ko sa buhay. At kung sinabi mo nga lang sa akin noon ang totoo, baka natulungan pa kita. Hindi mo sana kinailangang gawin sa akin yun at nagtago ng matagal. Kahit papaano ay nakaramdam ako ng awa sa kanya nang malaman ko na hindi niya pwedeng takasan ang kapalaran niya na hindi nagbubuwis ng buhay. But don't worry, dahil matagal na kitang pinatawad. Huwag ka ring mag-alala dahil hinding-hindi ko hahayaan na matulad sa'yo si Arabella. Babaguhin ko ang kapalaran niya na sinasabi mo. At kung talagang may puso ka pa at may pagmamahal sa pamangkin mo, utang na loob, sabihin mo na sakin kung saan siya dinala ng Don Facundo na yon. Let's save her. Tapusin na natin ang panggagamit sa inyo ng family nyo, Ilona. Unti-unting lumuwag ang pagkakahawak ko sa braso niya at malambot na ang aking anyo habang nakikiusap ako sa kanya. I'm begging you. Ilang sandaling nakipagtitigan sa akin si Ilona na tila binabalanse niya lahat ng sinasabi ko bago siya tumango, kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha. First of all, I'm sorry, Gabriel. Totoong minahal kita noon pero wala lang akong magawa, umiiyak na pag-aamin niya. Pangalawa, thank you dahil sa kabila ng mga ginawa ko sa iyo noon, pinatawad mo pa rin ako. Lastly, mas suicidal itong gagawin ko ngayon. I'm sure na baka ito na ang huli nating pagkikita. But you're right. Hindi mapuputol ang sumpa sa aming mga babae ng pamilya namin kung hindi ako kikilos ngayon. Ilang henerasyon pa ang sisirain nila para sa pansariling interes nila. Sandaling nagpunas ng mukha si Ilona at sa katiim bagang na tumitig sa akin. Kaya makikipagtulungan ako sa iyo. Dadalhin kita sa kinaroroonan ni Arabella. Para akong nabunutin ng napakahabang tinak sa aking dibdib dahil sa pahayag na iyon ni Ilona.
Hindi ko napigilan na yakapin siya para magpasalamat. Ilang sandali pa ay sinimulan ko ng kontakan lahat ng koneksyon ko na pwedeng makatulong sa akin para bawiin at iligtas ang asawa. Kung kailangan kong ubusin ang yaman ko, gagawin ko. Kahit magbuwis pa ako ng buhay, wala akong pake. Ang tanging gusto ko lang mangyari ngayon ay mahanap si Arabella. Hello, makisig. I need your help, bro. Nagising ako na nandito na sa aking silid sa bahay namin sa Bacolod. Mabilis akong bumangon at tumakbo patungo sa pinto para subukang buksan. Pero nadismaya lang ako nang malamang nakalock ito. At lalo akong nanlumo nang malamang nakakulong na rin sa bakal ang bawat bintana. Siguro natakot sila na baka ulitin ko ang ginawa ko noon na pagtakas gamit ang malaking bintana sa likod. Kuya Iris, I know you're there. Please open the door. Malakas na sigaw ko habang binabayo ko itong pinto. Mangiyak-ngiyak na ako, hindi dahil sa masakit na kamay ko kundi dahil sa matinding galit, takot, at pag-alaala. Kuya Iris, please. Kahit na mamaos na ako sa kakasigaw at walang sumasagot sa akin ay hindi pa rin ako tumigil. Katapat lang nitong aking silid ang kwarto ng kuya ko. I'm still hoping na marinig niya ako kahit alam ko naman na soundproof ang room niya. Ilang beses ko pang pinahit-pihit ang doorknob at sinubukan itong sirain. Pero dahil mamahalin at matibay kaya nabigo lang ako. Sobrang sakit na rin ang kamay ko dahil sa kakabayo sa pinto. But no one came to help and rescue me. Hindi ko pwedeng sagarin ang sarili ko dahil baka kung mapaano ang baby ko. Sabagay sino ba ang aasahan kong kakampi sa bahay na ito? Ang papa ko na siyang mastermind ng lahat. Simula nang mamatay si mama at pinaalis na nina papa at kuya Iris sina Lolo Magno at Lola Iska para pagpahinggan sa mahabang panahon ng paninilbihan nila sa aming pamilya, mag-isa na lang akong nagkiker sa sarili ko sa bahay na ito. Kaya nga ayaw sanang umalis noon nina Lolo Magno at Lola Iska dahil ayaw nila akong iwan. Pero pinilit silang pagpahinggan nina papa at kuya dahil nakikita nila na nakahanda ang dalawang matanda na gawin ang kahit ano para sa akin. Kaya nga nag-alala rin ako sa kanilang dalawa. Dahil ngayon na alam na nina Papa at Kuya Iris na sila ang kumupkup sa akin, siguradong mapapahamak din sila. I'm sorry po, Lola, Lolo. Hindi ko po sinasadyang madamay kayo. Umiiyak na napasalampak na lang ako sa sahig nang maubos na ang aking boses at lakas sa kititawag at kababayo ng pinto. Same time akong nagdasal na sana ligtas lang sina Lolo Magno at Lola Iska. Hinding-hindi ko mapapatawad ang aking sarili kapag may nangyaring masama sa kanila. Ngunit ang higit na ipinag-aalala at ikinakatakot ko ngayon ay kung nasaan na si Gabriel at kung ano na ang ginawa sa kanya ni Tita Ilona. Paano kung sinaktan na rin nila ang asawa ko? No, God please. My lips are trembling because of so much fear and anger. Hinding-hindi ko rin mapapatawad ang aking sarili, lalo na ang aking pamilya kapag may nangyaring masama sa asawa ko. Hindi na ako magdadalawang isip na itama lahat ng masasamang gawain nila, na sana ay noon ko pa ginawa kung hindi lang ako nagpadala sa takot at pag-asa na magbawalang tigil sa pagpatak ang aking mga luha habang nakasandal ako rito sa nakalock na pinto at sapo ko ang aking sinapupunan. Gusto ko pang sumigaw at magmakaawa na pakawalan na ako para hanapin si Gabriel. Natatakot din ako na baka dumating na si Don Facundo at ituloy nila ang balak na pagpapakasal sa amin. Noon pa man, alam ko na kung gaano kagusto ng kumpadreng iyon ni Papa ang maging asawa ako. Pero kahit ano man ang mangyari, never akong papayag na magpakasal sa halimaw na gerang na yun. Dahil iisa lang ang asawa ako at iyon ay walang iba kundi si Gabriel. Ang aking si Gabriel. Lalong nangilid ang aking mga luha nang maalala ko na naman ang aking asawa. Kung hindi lang sana kinuha at itinapon sa dagat ni Kuya Iris ang cellphone ko, matatawagan ko sana si Sir Luigi para humingi ng tulong. I'm sure na hindi niya kami pababayaan o kahit ang kaibigan na lang niya. Marami silang koneksyon na alam kong makakatulong sa amin. Nag-aalala rin kaya ngayon sa akin si Gabriel. Natigilan ako sa pag-iyak at pag-iisip ng kung ano-ano nang may maulinigan akong papalapit na mga yabag mula sa labas nitong aking silid. Mabilis akong tumayo at hagpunas ng mga luha sa pag-aakalang si Kuya Iris iyon. Kuya, palabasin mo ako, please. Para akong nabuhayan ng lakas na nagsimula na namang sumigaw at bumayo sa pinto. Lalo na nang marinig ko ang pag-click ng doorknob.
Dahil kahit ganoon ang Kuya Aris ko, umaasa pa rin ako na maaawa siya sa akin at ililigtas niya ako. Minsan na niya iyong ginawa sa akin noong mga bata pa lang kami. Ikinulong ako ni Papa dahil sa kasalanang nagawa ko. Pero pinalaya ako ni Kuya at inaku niya ang kasalanan kong iyon kaya siya ang nakastigo ni Papa. Ngunit ang pag-asang naramdaman ko kanina ay unti-unting naglaho na parang bulanang sa halip na si Kuya Aris ay mukha ni Papa ang bumungad sa bumukas na pinto. Agad akong nanlamig at nanginig sa takot nang makita ko kung gaano kadilim ang mukha niya. Never naman nila akong pinagbuhatan ng kamay ni Kuya Aris. Pure iba itong kasalanang nagawa ko ngayon kaya hindi ko alam kung ano ang kayang gawin sa akin ni Papa ngayon na nagkaharap na uli kami kaya pinrotektahan ko agad ang aking tiyan. Hindi nila maaaring malaman ang tungkol sa pinagbubuntis ko. Sigurado ako na ipapahamak din nila ito, lalo na ni Don Facundo, kapag nalaman nilang magkakaanak na kami ni Gabriel.